Good morning, my dear brothers and sisters, and good morning to all those who are following us online. I hope wherever you are, at home or in your offices or even buses, you are safe. My dear brothers and sisters, the gospel of today is about discipleship, ang pagiging alagad. And there are three C's, tatlong letrang C, that are important parts of discipleship. The number one C is Christ. Christ is the center of discipleship. Christ is the primary reason for discipleship. It is Christ that we follow. The Manila Cathedral already has 1 million followers. Isa na ba kayo doon sa mga followers? No? Once in a while, when I am in malls or even abroad, people will come to me and say, "Father, I follow you on Facebook." Or I follow you on YouTube. And always I remind myself, Rolly, they are not following you. They are not supposed to follow you. They are supposed to follow Christ. Kasi po, pwedeng mahulog sa tukso ang isang pare na isiping siya ang sentro. Hindi. I know some of you have your favorite priests. Some of you go to Landmark, no? Or go to Greenbelt, no? To follow the priest there, no? Some of you, even here at the Manila Cathedral, will say, "Ay, sana si Father ganito ang magmisa." Yan. O kaya paglabas ng pare, "Ay, bakit siya?" Yan, mga ganun banat, no? Alam ko yun, no? I know, I understand. You are looking for priests that will satisfy your spiritual hunger. I know you need priests to listen to. Parang sa ganon, pag uwi ninyo, meron naman kayong dala. Meron naman kayong baon. I know that. But we as priests, we are not supposed to establish fans club. Father Rolly's fans club and you are the president. Okay? No. As priests, we are not here to form fans clubs. We are here to form discipleship or disciples. Kung ang isang Katoliko ay hindi lumalampas doon sa paghanga sa pari at hindi natutungo ang paghanga niya sa pari patungo sa pagsunod kay Kristo, failure yung paring yon. Maaaring humanga kayo sa isang pari, pero yung paghanga ninyo sa pari ay dapat na maghatid sa inyo sa pagsunod kay Kristo. Kapag ang hinangaan nyo lang ang pari, delikado yan. Dapat tumuloy kay Kristo. And so, that is the first C, discipleship, Christ. Without Christ, there is no discipleship. Without Christ as center, the discipleship is superficial. And because of that, it brings me to the second C, the cross. There can be no discipleship without the cross. Ang pagsunod kay Kristo hindi lamang sa mga panahon na maganda ang takbo ng buhay. Kapag nahihirapan na tayo, sasabihin natin, ayaw ko na. Hindi natin pwedeng sundan si Kristo nang hindi natin papasanin ang ating krus. Sabi nga dito sa Ebanghelyo, whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. And cross means also giving up. Giving up.
what you think makes you happy but is sinful. Ayan. Ang pagsunod kay Kristo ay pagpapasan ng krus. Tatanggapin mo yung krus na binibigay sa iyo. Yayakapin mo ang krus na dumarating. Hindi mo hahanapin. Hindi mo hahanapin. Kusayang dadating yung krus. Pag dumating na yan, yakapin mo. Maaaring ito ay mabigat na karamdaman, ginawa mo na ang lahat, pero nandoon pa rin, hindi ka gumagaling, yan ang krus na pinapapasan sa iyo. Maaaring ito ay isang matinding dagok sa buhay. Hindi mo ginusto, pero dumating, bahagi yan ng pasunod mo kay Kristo. We cannot be disciples without the cross. Pero yung krus ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpapasan. Yung krus ay nangangahulugan din ng pagtanggal, pagpapakawala. Kaya nga sabi ko kanina, no, yung krus ay pwedeng dumating sa anyo ng isang masaya na pangyayari, ngunit iiwasan mo sapagkat hindi ito nagdadala sa iyo sa pagsunod kay Kristo. It may be anything. It may be a friendship that is, leading to sin. It may be a relationship that is leading to sin. It may be a hobby that is leading you to sin or abuse of self. Sasabihin nyo, Father, mahirap eh. Mahirap siyang iwan eh. Mahirap siyang talikuran eh. Kung sumusunod ka kay Kristo, yayakapin mo kahit ang mga mahihirap na gawin. The first is Christ. The second is cross. The third C of discipleship is consistent. Consistency. 24/7. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang araw ng linggo. Sasabihin nyo, oy, araw ng linggo ngayon, magsimba tayo. At gugugulin nyo ang isang oras dito. Magtitiyaga kayong makinig. Magsisimba kayo. Pagkatapos nun, tapos na ba? Bukas, Lunes, balik kayo sa dati? Balik tayo sa dati? Hindi. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi lamang araw ng linggo. Ang pagsunod kay Kristo ay araw-araw. Ang pagsunod kay Kristo, hindi lamang sa magandang panahon. Napapansin ko yan eh. Kapag lumakas ang ulan, kaunti ang nagsisimba. Minsan nga, misa kami dito eh. No? Simpleng araw naman. Ang lakas-lakas ng ulan. Siguro baka mga 10 lang kami dito sa katedral eh. Ayan. Parang mga butas ang bumbunan ng mga Katoliko. Takot mabasa. May mga ganun Katoliko. Susunod lang kapag everything is fine. Susunod lang kapag maganda ang takbo ng buhay. Susunod lang kapag binibigay ang hinihingi sa panalangin. Susunod lang kapag everything is rosy. No. Ang pagsunod kay Kristo, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw, walang pinipiling kalagayan ng buhay. Consistent. And I think that is also the call of creation. Take care of me, sabi ng kalikasan. Alagaan niyo ko, sapagkat aalagaan ko kayo. Kung minsan kasi naalala lamang natin alagaan ng kalikasan kapag lubog na tayo sa baha eh. Di ba? Pag lubog na yung bahay natin sa baha, naiisip natin yung kalikasan eh.
Pag wala ng baha, wala na. Tapon uli ng basura dito, tapon uli ng basura doon. Kaya sana yung galit natin, no, sa mga nang-aabuso na nagbunga ng mga pagbaha, hindi lamang ningas kugon. Ngayon, pinag-uusapan, mainit na usapan, yung mga contractors na nagnakaw at hindi ginamit ang pera para sa mga flood control. Naalaala natin yan kasi lubog tayo sa baha. Pagkatapos ng baha, hahayaan na lamang natin silang makatakas, hahayaan na lamang natin silang makalusot. Huwag niyong kalilimutan na merong mga tao na dapat managot sa mga nararanasin nating pagbaha. We take care of creation because it takes care of us. It takes care of us. And let us not remember the environment only during the time that there is flood. Let us take care of the environment 24/7. Discipleship. Christ's cross consistency. Amen.